Dahil hindi pa tapos, humiling ng dagdag na araw ang prosekusyon para sa pagmamarka na may ebidensya para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil dyan at sa ibang prosesong hindi pa nagagawa, posible kayang iatras din ang nakatakdang pagsisimula ng paglilitis. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ikatlong araw na ng pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero kapwa sinabi ng prosecution at defense, hindi pa rin matatapos ngayong araw ang pagmamarka ng ebidensya. Natatagalan kasi ang proseso dahil na rin sa dami ng mga dokumentong kailangang markahan. Kaya para hindi maantala ang nakatakdang pagsisimula ng impeachment trial sa July 6, may mga suwestyon ang magkabilang panig sa Senate Secretary para mapabilis ang proseso, gaya ng paglalaan ng karagdagang mga araw para dito. Sana mapagbigyan kami na pati Biyernes at saka Sabado ay maisama po nila. Ang mga abogado naman ng bise naniniwalang makatutulong na dagdagan ang mga tauhan ng magkabilang panig para bumilis ang marking of evidence. Yung Article 2 kasi is ang marking station lang sa ngayon, no? So tomorrow, ang plano po ng Senate Secretary at in consultation naman with the defense and the prosecution is magdadagdag ng isa pang table, isa pang station. Mas bibilis, hindi ba? Sa Huwebes, June 25, maglalabas na ng pre-trial order ang impeachment court. Nakasaad dito yung mga napagkasunduan sa pre-trial conference. Tapos sasagot pa ang magkabilang panig. Ang tanong, kung hindi ito mangyayari sa oras, posible kayang iatras ang nakatakdang pagsisimula ng impeachment trial? I think we are aligned. We have expressed the common position to start the trial on July 6. No? So, tingin ko naman very much feasible yon, providing additional teams for the marking of exhibits. Right now, it's 4. Sana maging 8. So, idodouble natin yung team. Like we said, the defense will always adjust. So kung ano man ang kinakailangan, handa naman tayong pumasok kahit Sabado. Isa pa sa panukala ng prosecution para mapabilis ang marking ng evidence ay yung isahang pagmamarka kung pareho naman ang dokumento ng defense at prosecution. Pero tinutulan ito ng kampo ng bise. If they will agree na isang document lang, ibig sabihin isang examination lang, no? Isang permahan lang, so that will be, as to the time which will be spent, it will be diminished by half the time which is actually being spent when marking common exhibit but separate documents. If a document has the markings, if we're supposed to be bringing home our documents, so we don't want the documents bearing the marking to be with the prosecution naman, diba? So we also have documents that have bear the different annotations. So paano pag ganun? Ang gusto kasi ng prosecution is that all their documents be marked. Paano naman kami? Sabi pa ng kampo ni VP Sara, tila raw kulang sa tao ang kampo ng prosecution. Pero sabi ng prosecution, ang depensa umano ang kulang. They just appear in the morning and then they leave, and then they leave the rest of the task to the private prosecutors who are handling the case. So siguro we are in the best position to deny that claim, and we are saying now that we are not undermanned. We would like to have 3 teams for confidential fund. That is for the purpose of marking of our exhibits. However, the defense could not agree to that, claiming that they do not have sufficient lawyer to attend on the 3rd team of the supposed marking of exhibits for confidential fund. Sa naunang interview naman kay Senate Secretary Renato Bantug na tumatayo ding clerk of the impeachment court, tingin niya ay hindi naman maaantala ang trial. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.